Papakita ko sa vlog na to kung bakit dapat ka mag-oo kapag may nag-aya sa'yo na tara sa Taguig. Ikot tayo ng Taguig para timusan ng iba't ibang klase ng street food. Sisimulan natin sa napakakulay na siomay ng tinatawag nila na Siomay Queen. Diretso tayo sa isang ihawan na kilala sa kanilang giant ihaw-ihaw. First stick, busog agad. Pigil tayo ng kain doon dahil meron pa tayo pupuntahan na Kanto Fried Chicken na mala dinosaur sa laki. Finish strong tayo dahil aking binalikan ng pinaka-authentic na Batangas Lomi na natimusan ko sa Maynila. Bukod doon, meron na daw sila Pares Overload. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Ayan, narinig na tayo sa Halal Ka Rito na siomayan. Mabait at mapagmahal na Siomay Queen ng Taguig Bikutan. Ayun po, since 17 years old or 18 years old po ako, nagba-brand ambassador na ako. And then before pandemic, nagkaroon kami ng business. Nag-boom din siya, kaso nga lang nung nag-pandemic, medyo tumumal, nag-stop kami, then balik ulit ng brand ambassador. Then naisip ko, why not mag-business na lang ulit ako? And then ito po, naisipan namin na mag-siomay, hanggang sa kami na po mismo yung gumagawa ng siomay. Huwag kayong magdadalawang isip, kahit anong discard na maisip nyo, sige, go nyo, i-risk nyo, isugal nyo, kung ano man yung naisip nyo. Kasi kung nagdadalawang isip kayo, walang mangyayari kung hindi nyo itatry. Diskarte, sipag, tiyaga, yun lang naman po lagi ang key para sa success. Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo pa naaabot. Maaaring tumal kayo ngayon, maaaring hindi kayo ganun ka-successful ngayon, pero tsagain nyo lang ng tsagain. One day, magiging successful din po kayo. Napakakulay naman ng buhay. Saka ng message mo, ma'am, kasing kulay, balita ko ng siomay nyo. Pwede patingin at pakilala mo sa amin yung mga siomay nyo. Ito po, Octo with cheese po. Octo with cheese, wow, parang takoyaki. Opo. Ayan. And then dito po, crab with cheese. And then scallops with cheese. Ayun. Meron po kaming Japanese. Ayun po yung scallops, shrimp, yung crab, octo, spicy cheese po, double cheese, chicken and beef. From 4 p.m. hanggang 9 p.m. po kami dito sa tapat ng Camp Bagong Diwa po. Ayan, umorder na tayo ng tigi-tigisa. Thank you. Lalagyan natin ng kalamansi, toyo, at syempre chili oil. Ayan, gutom na ako. Napaibig naman sa siomay. So yung siomay nila malalaki 13 pesos each yan. Tapos yung rice ay 15 pesos. Tapos ito, dito ako na-curious octo with cheese. Yun, parang nakikita ko nga naman yung octopus. So para siyang takoyaki with cheese. Yan. Try natin, big bite na to. First bite. Thank you, Lord. Nakakapasamid yung chili oil. As you'd expect, may mga extenders yung siomay niya. Pero very filling, very satisfying, at very flavorful. Ito naman yung ano nila, yung crab nila. Baka isipin nyo, sweet siomay lang siya na nakakabusog. Ito very satisfying din yung lasa. Lalo na with the cheese. Nagdadagdag ng lasa yan. Ang plano ko dapat, tika-kalahati lang, titikman ko lang. Pero nag-enjoy ako dito. And yung kumakain ka ng colorful siomay, wala siyang ambag sa flavor, pero yung enjoyment mo ng pagkain, nasa kali ka, napakinig mo yung very inspiring na kwento ni Siomay Girl, panalo. Tapos ang maganda pa dito, makakaibang flavor yung matatry mo kasi the usual pork, chicken, beef, biruin mo to, seafood feast. Ayan, sana na-inspire kayo sa story ni Siomay Girl. Try nyo yung siomay niya. Ang sarap. Very fulfilling, very satisfying. Kaya solid stop sa ating Taguig Food Crawl. See you sa next one. Narin na tayo sa Urwal Grill and Barbecue. Kung ako'y tatanungin nyo kung bakit naman nagpunta pa din, dumayo pa ng Taguig
para sa grill and barbecue ay dahil ay kita nyo ga kung gaano kalalaki ang mga barbecue at ihaw-ihaw na yan. Ayan, konting sample. Tingnan ang isaw na yan. Kailangang ilayo ang camera para magkasya sa frame. Are ang dugo na hindi mo na matatawag na Betamax, are VHS na. Sa sobrang laki ng mga ihaw-ihaw na are, ang jumbo hotdog na are, nagmukhang cocktail. Ayan, kasama natin si J-Tots ngayon. Basta talagang pagtagig street food, yung page na rin ang reference mo, kaya sinamahan niya tayo dito ngayon. Nasaan tayo ngayon? Sa may ano tayo sir, sa Urwal Grill. Halos ano na to sir, 20 years na sila. Ito yung pinakasikat dito na Giant Barbecue. Wow, Giant Barbecue. Opo. Kita naman natin, giant talaga, no? Talagang ano to sir, sulit na sulit dito. Isang piraso lang, di mo na mauubos. Isa lang. Isa lang. Busog na. Ano yung mga ano dito, mga ihaw-ihaw na meron dito? Ang kinagandahan dito sir, may bulalo, goto Batangas, papaitan. Tsaka yung mga lutong ulam nila dito masarap. Oh. Ikaw ba yung nakadiscover dito? Parang ikaw yung unang nag-vlog dito, no? Yes sir, ako po yung kauna-una. Tapos sumunod na po lahat ng mga sikat na vlogger. Yan po sila Kapood Trip po, sila Sir Manuel, ano po, dami po sticker, punong-puno na. Paano mo siya na-discover? Ano lang sir, dadaanan ko lang to eh. Pero dati kasi bumibili na ako dito sa kanya, pulutan. Eh sabi ko, yung nagpo-food vlog na ako, sabi ko nga, itry kong i-vlog. Tapos yung po, di ko pumutok naman po kahit paano. Kaya napaka ano rin po. Ito, dati doon sila sir. Medyo yung pwesto nila doon maliit. Ngayon, meron sila ditong second floor na. Paano ba yung sistema dito? Dito sir, tara sir. Kuha lang tayo ng ano sir, plato, ito. Ito po. Tapos Kukuha ng pipili ka lang plato. sir. Pili ka lang po ng gusto nyo. Ilalagay dito, tapos bibigay kay Idol. Opo, magbabayad, Doon tapos magbabayad, iihawin na po. iihawin na. Tapos tawagin na lang yung number. Yes sir. Yan, ang hirap din eh. Hindi mo naman pwedeng lahat. Kasi pag mga normal na ihaw-ihaw, pwedeng isa-isa eh. Oo sir, kasi ito lalaki din sir. Ito, hindi mo kaya ng isa-isa lahat yan. Katulad Sa nga dito dami sir. yan. Katulad ditong Betamax niya sir, oh. Laki oh. Di ba? Solid. Yun eh, grabe yun. Pero masarap talaga sa kanya sir, itong kanilang ano, Barbecue. barbecue sir. Magkano ang presyuhan dito? Sir, ay boss, magkano yung ganito mo ngayon? Ito nga guys, ito nga daw 60 pesos. 60 pesos. Tapos yung iba, ano yung mga price range ng iba? Range siya from 40 to, dati 30 lang kasi ito eh. Medyo nagmahal kasi ng ano, So 40 to 60 ang presyuhan. 60. Tapos yung mga ganito, baby back ribs. baby Ito back may ribs. 100, may 120. Merong 140. Yung chicken wings natin, yan, 150. Ito po, chicken wings. Tignan nyo naman guys. 2, 4, 5, 5. 40. Pero din eh, 40 pesos, busog ka na. Yan, pipili na tayo. Yan. Na-overwhelm si Mrs. ko, anong pipiliin niya. Sa isaw, syempre. Hindi, hati na lang tayo. Isaw naman. Sige. Barbecue. Hati na lang tayo. Okay. Kuha tayo ng isaw. Syempre, ang aking isa sa mga paborito ko sa ihaw-ihaw, yan. Bulaklak, look at that bulaklak. Tapos, syempre, tenga. Kuha din tayo ng tenga. Tapos, pork barbecue. Kuha rin tayo. Chicken ass. At yan na, tinawag na ang number 28. This is insane! Ayan, bakit nung naluto parang mas lumaki? Grabe. Laki. Hindi ko inakakala na naaabot sa araw, sa panahon, na masasabi ko ihaw-ihaw, kayang takpan ang mukha ko, ang ulo ko. So meron tayong, yan, tenga. Alam niyo naman ako, mahilig ako sa tenga. Tapos, bouquet of flowers, sa dami ng bulaklak. Meron din tayo, syempre, yung pork barbecue. Syempre, chicken isaw. At chicken ass. Yan. Ikaw, anong in-order mo? Ito boss, ang in-order ko dito sir, itong laing nila kasi masarap to. Para nga eh, no? Opo. May lechong kawali May lechong kawali no? pa. Pag yung normal order po, wala siyang lechong kawali. Okay. Medyo, kung gusto magpadagdag, pwede naman. May additional nga lang. Nice. Tapos ito, meron tayong hihiguping sabaw. Yan. Batangas Goto. Titingnan natin kung legit. Kung mabisa.
kung mabisa. Sa isaw muna tayo. Kaya sa kanya tenga, tapos sa akin itong isaw. First bite. Thank you, Lord. Yun, oh. Ang laki. Yung isa sa, di ko ba nakain? So basically, yung paborito mo na ihaw-ihaw, na ang ganda ng pagkakaluto, tinatanong kung toasted. Toasted nga naman, ganda ng pagkakaluto. At importante, malinis. Yun. At syempre, dito nyo naman, napakalaki, ano? Napakalaki. Ang kinaganda pa, sir, kahit walang suka, masarap na, may lasa na. Oo, pero tikman natin na, na may suka. Ang maganda dito, pwede magkati-hati na lang kayo. Sharing na lang, sir. Sharing na lang. Ayan, kuha tayo ng tenga. At try. Ang ganda nung... Kasi yung gusto ko sa tenga, yan, yung may mga cartilage kasi para may crunch. Kasi mahilig talaga ako sa sa texture. Yung basting sauce niya, may tamis, manamis-namis. Nice. Pero bago pa lumamig, try ko na tong Batangas Goto. Yan. So, mukha naman legit yung mga lamang loob na ginamit. May balat, may nakikita akong tuwalya. Hindi siya totally ganun kalasa ng Batangas Goto. Pero napakalasa, masarap. Kasi ito mas maalat siya sa usual na Batangas Goto eh. Kasi sa Batangas, sanay kami na yung sabaw. Hindi po ganun kaalat. Oo, hindi ganun kaalat. Kasi talaga to may kasama na sausawan ng pati sa kalamansi. So siguro kasi hindi sanay yung mga taga Manila na ganun kailangan may sausawan, inalatan lang din ng konti. Na napakasarap nga naman. Masarap dyan sa kanin, pag mo sa kanin. Yun, kasi pag maalat talaga, pag may kanin, yun, nababalanse. Tapos sabi mo, masarap yung barbecue no? Sarap yan, bro. Yun, hati-hati na kami ni Mrs. dito. Dati kasi kami, halimbawa, mag-barbecue kami ni Mrs. dalawa, tigisa kami. Tigisa lang. Isaw, tigisa. Ngayon, hati na lang kami. Sarap na. Ang sarap, sir, no? Lambot. Nice. Kasunod naman, yan na. Bulaklak. Gusto mo ako, tiyahin ko ka. Sige, sir. Tikman natin. Yun. Yun, oh. Tapos dito ka lang makakita ng ihaw-ihaw na aalisin mo kamay isa-isa no? Kasi sa mga usual na ihaw-ihaw, Kagat na lang agad, sir, ubos. Ito, isa-isa. Tsaka hindi mo kagad maubos, sir. Oo. Tingnan ko sa laki na ito. Ilang pweto ng manok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isang dosena. Saka nakakita nun. Isang dosena. Diba? Hati lang kami ni sir ngayon. Isa-isa lang. So maganda siguro dito bibili. Siguro may mga bumibili dito magiinom Pulutan, sir. Pulutan. Biruin mo to, dalawang na to. Labing-dalawang puwet na ng manok. Parang ito, sobrang sumakto yung tamis eh. Oo. Tapos yung crunchy na cartilage. Panalo. Try ko nga itong mo. Laing. Laing po. Yan, lagyan natin ng Grabe yung laing, Perfect na perfect na, Pag-aluto, talagang sasabayan mo siya ng lechong kawali. lechong kawali. Yung lechong kawali, very crunchy. Tapos again, maalat din. So perfect siya with rice talaga. Atik pa natin. So kaya naman pala talagang pinipilahan tong uruwal Kaya nga sir, kanina, pagkatingin ko, may laing pa. Ito na agad ginawa ko, sir Oo. Lagi ko ito binibili dito. Tapos bali itong ihaw-ihaw na kinuha ko, itong ihaw-ihaw plate, yung binili ko na lahat niya, 250 pesos. Tapos ang makakakain doon, kaya siguro Number 26. 10. Pwede, di ba? Pampulutan, sir, no? Pampulutan or magkakanin kayo. Kasi syempre pag papapakin mo, medyo Hindi kaya. kukulangin. Pero pag ulamin mo sa kanin, tapos siguro, halimbawa, hati ang 2 tao sa isang goto, may sabaw ka na, panalo. Diba? Gustong-gusto ko magkanin dito at kumain ng marami. May isa pa tayo pupuntahan, Ano yung next natin pupuntahan? The Pride of Taguig. The Pride of Taguig. May rice din yun. Basta sir, ako nang bahala sa kanin. Display mo yung mga sukat. Solid stop sa aming Taguig Food Crawl. See you sa next one. Display yung sukang pambenta. Ayan, na-miss ko ang mag-Kanto Fried Chicken at hindi are basta-basta Kanto Fried Chicken, are ang The Pride of Taguig. Hindi fried The Pride of Taguig. Although dahil sa kasigatan niya, pwede na rin sigurong fried. At kaya natin na rin dinayo. Kita nyo ganyan, 89 only. Only gravy and java rice. At grabe, naririnig ko yung sizzle ng pag-deep fry at naaamoy ko ang sarap ng fried chicken. Siyempre, para extra crispy yung kanilang chicken, merong breading yan. Tapos, i-deep fry na yan ngayon. At maya-maya yan, garni na itsura niya.
Ako nga pala si Shane Saligumba, ang owner of The Pride of Taguig. Dito lang po makikita sa number 4 Martinez Street, Central Signal Village. Tapos balita ko, sir, ay chef kayo. Yes sir, chef sa barko po. Bali nung nakabakasyon po ako, naisipan ko pong magtayo ng negosyo para may extra income. Hanggang sa pumatok po, kaya tinuloy-tuloy ko na po. Bakit binabalik-balikan ng The Pride of Taguig? Kasi yung lasa ng manok namin, may secret ingredient siya, crispy at malutong. 89 pesos lang po siya, may only Java rice and only gravy po. Ah, nice. Tapos yung chicken nyo, quarter chicken na ano? Opo sir. Leg sa katay. Opo. Ano usually yung mga customer nyo dito? Mga estudyante, mga nag-opisina, mga taga-hospital. Yan po, mga regular customer po namin yun. Pabalik-balik po sila dito. Binabalik-balikan nila yung namin, chicken. Ano yung operating hours nyo dito, sir? 5 to 11 p.m. Open kayo ng araw-araw? Opo, sir. Ayan, invite nyo sila dito sa The Pride of Taguig. Ini-invite ko po kayo dito sa The Pride of Taguig. Dito lang po matatagpuan sa number 4 Martinez Street, Central Signal Village. Alam lang po siya ng Signal Village National High School po. At ari na ang The Pride of Taguig. Kita nyo naman, makikita nyo naman kung sa itsura pa lang na crunchy yung chicken at ari yun, gayaan ang itsura noon. Yan na. That chicken, oh. Grabe. Ang laki, oh. Ganyan ang chicken. At yan, bagong-bagong luto. At kita nyo naman itsura pa lang. Kita nyo yung naghihiwa-hiwalay na yan. That's crunch right there. And kita nyo, looks really juicy. Try na natin. First bite. Thank you, Lord. Narinig nyo yung lutong na yun. At kita nyo kung gaano ka-juicy yan. As far as Canto Fried Chicken is concerned, perfect ito. Tapos yan, may gravy din siya. Lagyan natin. Yun. So, only rin yan. Java rice na agad yan. Yan naman very popular siya sa mga students, sa mga trabahador. Biruin mo, galing ka ng trabaho, bago ka umuwi, dadaan ka din eh. Tapos yung flavor profile niya, salty, yun. Kita nyo tingnan nyo to tingnan nyo to. Tingnan nyo yan. Tingnan nyo yan. Kung gaano ka moist yan. Kita nyo ga. Hindi ko kayo niyayabang. Tapos bukod sa salty, peppery as well. At ang maganda din dahil masarap yung fried chicken nila, masusulit mo talaga yung only rice dahil mapapa-only rice ka talaga. Yan, may nakita rin tayong chili oil. Lagyan din natin. At try natin yung with chili oil. Alam nyo, nung una ko kagat, sasabihin ko sana, alam nyo yung chili oil na hindi masyadong manghang, yung kikilitiin ka lang, yun. Pero hindi. Towards the end, may sipa. At para sa akin na mahilig na manghang, mapapa-extra rice ka nga naman. Kaya solid stop sa ating Taguig Food Crawl. See you sa next one. May good news ako sa mga taga-Maynila, lalo na ang mga taga-Taguig na napapaibig sa lomi ng Batangas. Meron din legit na aking natimusan dati at ngayon aking binalikan ang lomi ng Luneza, Batangas Food Hub. Medyo challenging lang din pag 4 wheels. Kanya-kanyang diskarte ng ng parada, pero kung motor, kayang-kaya. Ari na ang authentic Batangas Lomi ng Luneza, Batangas Food Hub. Ari ay overload 130 pesos. Yakita nyo yung lumi sa ilalim. Tapos ang toppings na nakikita ko, rebusado. Yan, sikat sa Batangas yan. Shanghai, atay, may kikiam, saka itlog. Sarap na rin. Ayan, meron silang bago dito, yung kanilang Paris Overload. Ano po yan? Yan ay chicharong bulaklak. Tapos may lechong kawali din. Magkano po yan? 100 pesos po, only rice, tapos with soft drinks. Wow. Tapos only sabaw din po, no? Opo. Yan. Sarap niyan. Ayun. At aray na ang kanilang Paris Overload. Wow. Parang kasarap din na rin Ari na ang Paris Overload ng Luneza, Batangas Food Hub. Bago tayo mag-Lomi Batangueño Food Trip din, titimusan muna natin syempre ang trending na kahit saan meron at atin din titimusan ang kanilang Paris Overload. May mga taba-taba rin pala. Yan. Try ko muna yung sabaw. Iba yung niya. Iba yung lasa niya sa ibang Paris Overload of this kind
nalasahan ko. Ito parang more of ano to. Parang mas may lasa to ng Canto Pares na meron parang konting lasa ng Batangas Goto. Sarap. Lagyan ko lang ng fried garlic. Green onion. Tapos calamansi, konti lang. And patis. Yan. Try ko na sama-sama. Yan, may bulaklak. Lechong kawali. Yan. First bite. Thank you, Lord. Dahil ang sarap ng sabaw niya. Tapos ang crispy nung mga laman na ginamit. Sobrang panalo nito. Lalo na nung nalagyan ng mga fried garlic, ng calamansi, tapos konting-konting patis. Panalo. Ito talaga yung mga pang-only rice ang sarap. Kanin. Yan. Sobrang panalo to. Highly recommended to. Pero hindi ito ay pinunta natin din eh. Ako po si Ana May Lonesa. Anak po ako ng owner ng Lonesa Batangas Food Hub. Yung mother ko po, tsaka po ako, para pong nahilig na po talaga namin yung pagluluto. Although hindi po talaga kami Batanggenyo, matagal po kaming tumira sa Batangas. Almost 18 years po until now. Ngayon po, dati po akong server na ngayon po ay isa ng may-ari, anak ng may-ari ng Lumian. Sa pagsiserve ko po, hindi lang po ako nagsiserve, kumbaga pag nagluluto talagang pinagmamasdan ko po kung paano gawin. Hanggang tinaray ko po ng tinaray, ayun po natuklasan ko na kaya rin po palang lutuin yung authentic kahit hindi ka Batanggenyo, basta mahal mo yung pagluluto. Iniimbitahan ko po kayo kung kayo po ay Batanggenyo o hindi. Kung hindi nyo pa po natitikman ang authentic loming Batangas, timusan nyo na po at tikman. Hindi na po kayo lalayo dahil dito po sa Taguig, matitikman nyo na po. Lahat po ng aming siniserve ay galing po sa Batangas at mismo po kami ang nagluluto, kaya po siguradong safe at masarap. Are ang ipinunta natin din eh. Are yung napatrending natin dati. Kasi syempre, alam nyo naman ako, lagi ako nagbo-vlog ng mga lomi sa Lipa, sa Batangas. So ang dami nagtatanong sa inyo, saan ho may malapit-lapit na lumihan, ay areho ang sagot. Kung kayo'y taga Maynila, lalo na kung kayo'y taga Taguig. Kasi itong Lonesa Batangas Food Hub, yung isa sa mga may-ari ay tumira sa Padre Garcia for 15 years. Yun ay malapit sa Lipa. Tapos yung Mickey, sa Lipa sila kumukuha. Kaya legit na legit. At syempre, alam nila ang timpla ng lume ng Batangas ay rebusado pala ang mayroon. Ang rebusado ay pork fat na napakalutong yan. At ang lapot, legit. Ang kulay, legit. Ang lasa dati, legit. Malalaman ngayon kung legit pa rin. So yung lumi, lalagyan ng konting, just like how we do it in Batangas. Yung lasa niya, legit na legit pa rin. Ang naiba lang din sa lumi ng Lipa. Sa lumi ng Lipa, karamihan toppings dyan, bola-bola, atay, kikiam, dini. Kasi kung anong available din sa Manila, may fried siomai, mayroong Shanghai, at least sa rebusado. Ano yan, maraming lumihan sa Batangas sa Maygayan. Ang importante, ang pinakalumi mismo ay legit. Kapag kayo nagpapares o lumi, medyo baba na sila ng kaunti. Dini, katabi nila meron sila dini. Mga shake, orderin natin yan. Ayun. Anong shake yan, sir? Ito po, mango Oreo cheesecake. Mango Oreo cheesecake. Special po. Tapos ito, classic. Classic na, ayan, mango caramel. Thank you, sir. Mura, 39 lang. Tapos, sir, 80. Yan. Yan na rin ang sinasabi sa hula, binabanas na. Yung nagpares na yung naglumi pa. Yan, buta rin katabi nila din eh. Kaya natin. Very refreshing. Tama-tama lang yung tamis. Lasang-lasa yung mango. Try din natin to. Ayan. Mas okay ito. Worth the upgrade to 80 pesos. At di na natin tinatapos ang napakasarap, napakatindi at napakasolid na Taguig Food Crawl. Kita-kita tayo sa susunod. Pero may na-miss ba ako paborito nyo? Let me know in the comments. Pupuntahan natin yan. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.